Sama-samang mabigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sabi po doon sa awitin, pangako mo sa akin hindi ako iiwan sa bawat sandali. Ano po? Lagi natin siyang mararanasan. Sa umaga pong ito, muli sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay, sama-sama natin na ibigay muli yung buong puso natin sa ating pagpupuri at sa ating pagsamba. Amen? Kasama natin ang Diyos sa araw na ito. At ipakita natin sa Diyos yung pasasalamat at pagsamba at pagpupuri natin sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. We give you all the glory, Lord. You deserve this. You deserve our praise. We just want to give you all the glory and honor, God. Hallelujah. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Hallelujah! Let's praise the Lord! Woo! Tunay nga, Diyos, na Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-ibig sa Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging mararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo, Panginoon, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring
Hallelujah, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat bigat ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ang pusong pinagpala ng lubos. Anong handog niya? Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya! Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. 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 Woo! Para sa iyo lang, Panginoon, ang aming pagsamba. Hallelujah, Lord. You deserve all our praise and our worship, O God. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy, O Diyos, na kumilos ka sa aming kalagitnaan. We want to feel your presence, Lord God. At patuloy, Panginoon, we welcome your Holy Spirit to speak and to move in our midst. Hallelujah. Lord, this is our worship. We praise you, Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapat
pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, O Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong likha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila kang lahat ng nilikha ay magpuri. Ang iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang Diyos, dakila sa lahat. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Purihin ka. Oh, purihin ka, Diyos. Oh, dakila. Dakilang Diyos. Dakila ka. Purihin ka. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on. Come on, worship. Open your mouth, worship. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Lord, hear our praises. Come on, worship. 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 Open your mouth. Come on, worship. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hear our hearts, oh Lord. Hear our praises. Hear our praises. Oh, hallelujah. Hallelujah. To the King of Kings, to the Lord of Lords, we praise you. We praise you, Lord. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa lahat. Nararapat ka sa aming pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, God. Napakasarap sa aming damdamin, sa aming puso, Panginoon, na may nag-iisang Diyos na kami patuloy na pinupuri, na patuloy na aming sinasamba. Hallelujah. Lord, you are worthy of it all, oh God. You are worthy of all these praises. You are worthy of all this honor, oh God. Hallelujah, hallelujah. Nararapat ka. Nararapat ka sa lahat, oh Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan
Thank you once again, Lord. Sa'yo lamang kapurihan. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Purihin ang Panginoon. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Minsan pa. Hallelujah. So, this is the day that the Lord has made. At tunay nga pong alam natin na ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng ating Panginoon. Welcome po muna natin ang ating kapatid na si Pastor Andy galing ng Riyadh. Pastor natin sa Riyadh. Amen. So praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sino po sa atin dito ang marunong magtanim? Naging magsasaka? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay nyo sapagkat alam natin kung gaano kahirap ang magtanim. Kaya nga po't ngayon, binibigyan ng ating pamahalaan ng pagtingin ang mga magsasaka. Hindi po dapat nalulugi ang mga magsasaka doon sa kanilang ginagawang dinideliver na mga pagkain para sa atin. Sapagkat ang bawat butil ng bigas o kaya ang bawat pagkain ay napakahalaga po sa atin. Kaya we just pray that every one of us ay magkaroon ng pagtingin sa lahat ng ating mga kinakain na ito po ay hindi dapat naaaksaya. Amen ba tayo doon? Agree kayo sa ganon? Na walang nasasayang sa ating kinakain? Amen. Kung kaya't ang ating Panginoong Hesus hindi lamang po karpintero. Ang ating Panginoong Hesus, He is knowledgeable sa pagtatanim, knowledgeable din siya sa mga sportsman, sa mga sundalo. Alam rin ng ating Panginoon yan, may knowledge ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na yan. Kung kaya't ang ating Panginoon, hindi mawawala sa ating Panginoon ang ituro yung pagtatanim. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay sow the seed. Sow the seed. Ito po ay halaw natin sa Mark chapter 4 verse 26 to 29. So may I request everyone na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon in reverence of reading the Word of God. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo ng inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, nakasihan ang bawat isa sa amin ng banal na espiritu, ng karunungan na galing sa banal na espiritu upang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan namin ang bawat halaga ng iyong banal na salita. Panginoon, hover us in this place, O Holy Spirit, at patuloy po, Panginoon, na Ikaw ang manguna, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang patuloy na siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong
magsiupo. Okay. So, sow the seed. Kaya nga po tinanong ko kanina sa inyo kung sino yung marunong magtanim. Pero po, ito pong ating pag-aaralan na ito ay bago po ang ating Panginoong Jesucristo, itinuro itong parable na ito. Actually, this is a parable of the growing seed. Tinuro na po ng ating Panginoong Jesucristo yung parable of the sower. At doon sa parable of the sower, makikita natin doon yung buto na itinanim sa iba't ibang klase ng uri ng ground. Okay. Mayroon sa stony, mayroon sa pero ang pinakapunto noon, meron sa matabang lupa, sa soil. At ito nga yun, yung ipaliliwanag ng ating Panginoon Jesucristo, the parable of the growing seed. Okay. Kaya nga tinatanong ko po kung sino yung marunong magtanim dito eh. Okay. So, dito sa parable na ito, malalaman po natin that the seed goes about growing at makikita rin po natin dito sa passage yung process through which it passes. Okay, dito po, yung seed po dito is the gospel and the ground is the good ground. Either it is a believer individually or a church collectively. So, ang pinakamaganda po na makikita po natin dito, okay, once the gospel has taken root in the heart of a believer, growth will take place. Amen po. Once na ang salita ng Panginoon, once the seed ay naitanom po sa mananampalataya, ito po ay magkakaroon ng root at ito po ay tutubo sa mananampalataya. It will grow and growth will take place. So, the believer will grow spiritually, and this is the great promise of God, the great assurance and confidence, the great hope and encouragement to every believer. Kung kaya nga po, dito sa ating pag-aaral na ito, it illustrates the mysterious process of spiritual growth and the gradual expansion of God's kingdom. Kung titingnan po natin, ang buto. Supposed to be, ang buto, pag nilagay mo sa lupa, anong mangyayari? Supposed to be, dahil nasa lupa siya, dapat mamamatay siya. At pag namatay siya, supposed to be, ito ay dapat mabulok at ito ay magiging walang silbi, yung buto. Kung titingnan po natin at kung pag-aaralan natin. Pero, sa nakikita natin, ang buto, pag nilagay mo sa ground o sa soil, kakaiba. Lalong-lalo na pag nilagay mo sa ilalim, instead na ito ay mamatay, ito ay nabubuhay. Pero kung titingnan po natin, dahil ito ay nilagay natin sa ground, supposed to be, itong buto na to, dapat mamatay ito. Dahil ground yan lupa yan Pero ang nangyayari, instead na mamatay yung buto, ito ay nabubuhay. Okay, so pinaliliwanag lang po natin dito kung ano ang karakteristik ng isang buto. Okay, tingnan po natin. The parable describing the growth of the believer. Actually, itong parable of the growing seed, ito ay parable which describe the growth of the believer. Okay. At sa verse 26, makikita natin doon, kung babasahin natin doon, na ang Panginoon na nagsasalita, sabi doon, He also said, This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. So, makikita natin doon, kingdom of God, aspect of the kingdom of God, and the gospel seed sown by man. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ, preached. He teach.
wala sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay complacent. Makikita lang natin ang ating Panginoon Jesucristo on rest pag siya ay talagang pagod na pagod. But yung ministry niya na preaching and teaching, ito po yung kanyang ginagawa all the days of His life. Kaya nga, when He teach, He mentored. When He mentored, there nagkakaroon ng disciples. No church can be successful if there are no disciples. Kailangan po sa isang iglesia may maging disciples. Paano magkakaroon ng disciples kung wala naman nagtuturo ng salita ng Panginoon? Paano magkakaroon ng disciples kung hindi tinuturuan ang mga miyembro on how to share the gospel? Wala pang mangyayari. Kaya nga't sinasabi po natin, the Lord Jesus Christ preached, teach, He mentored, He makes disciples, kaya't nandito po tayo ngayon. Kung yung mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo hindi natutong mag-share ng salita ng Panginoon, ano pa ang pinag-aaralan natin ngayon? At ano ang ating ituturo? Wala po tayong ituturo. But then, praise God, because Jesus Christ is a role model, supposed to be in every church, there should be a role model na dapat natin masundan at dapat natin i-follow. So, this would be a problem that if we never produce disciples, don't expect the church will grow. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, ang ministry niya, He proclaimed the glad tidings of the kingdom of God. Ano ba po yung kingdom of God? What is the kingdom of God? Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, for the kingdom of God is within you. Bakit? Mayroon bang kingdom dito sa puso natin? God is telling it sa atin bilang mananampalataya because of the presence of God sa buhay po natin. The presence of Jesus Christ and the works of the Holy Spirit in our life. That's why the kingdom of God is within us. But then, take note, mayroon pong totoong kingdom of God physically. Ito yung kaharian ng ating Panginoon Diyos na hindi natin nakikita pa personally. Sinong gustong makita ang kingdom of God? Ang kalangitan, ang totoong langit na kung saan ang Diyos ay nagre-reign. Sinong gustong makita? Kung gusto natin makita yun, kinakailangan mawala muna tayo dito sa mundong ito. Okay. At makikita rin po natin yan during the rapture. But then, the kingdom of God is considered to be here. The church, kaya nga't sinasabi natin dito, the expansion of the kingdom of God. Ito po yung church. Ito po yung sa pamamagitan ng mga believers na lumalago. Believers na tunay nga pong nagiging takasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo po, the point is this. Our Lord Jesus Christ, in preaching, He proclaimed the gospel. The point is that no matter how legitimate or how He enjoyed doon sa ibang mga klaseng mga gawain, He never dwell on those things. And sa ating Panginoong Jesucristo, He proclaims the kingdom of God. His message is about the good news. Jesus Christ did not preach religion and ritual. He did not preach sermon and ordinance, laws and rules, works and deeds, mind and spirit, soul and body, thinking and reasoning. But then, He touched on those things. Pero, ang pinaka-primary message ng ating Panginoon is about the good news.
and supposed to be. Every believer should know what is the good news, mga kapatid. Alam po natin yan. So, in here, the kingdom of God. The kingdom supposed to be the church, and its citizens will and do grow. The kingdom of God is growing. More and more people are being reached for God. Ito po yung kaharian po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, dito po sa lupa, pinagpipray na po natin yung expansion, extension ng kingdom ng ating Panginoon Diyos. In due time, our Lord Jesus Christ will reign here on earth, and this will be the kingdom na kanyang pangungunahan. But then, the gospel seed, the seed that is sown by a man. Sabi dito, gospel seed is sown by a man. Walang ibang pwedeng maghasik ng buto kundi ang tao. Man is the person, the being, the means, the instruments God has chosen to share the gospel with the world. Tayo po, mga mananampalataya, tayo na mga tao na kanyang create, tayo po ang dapat magpahayag. Tayo po ang dapat nagtatanim ng buto. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 6 and 7, sabi ni Apostle Paul, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Si Apostle Paul po, ginagamit ng Panginoon. Si Apollos po, siya ang nagtutubig. Ibig sabihin, suporta po siya sa pag-share ng salita ng Panginoon. Pero, tandaan po natin, sila po ay ginagamit lang ng Panginoon. Ngunit, ang talagang nagbibigay ng paglago sa isang tao na nahasikan ng buto ng salita ng Panginoon ay walang iba, kundi ang Panginoon Diyos. Kaya hindi po natin pwede sabihin na, Hoy, kaya naging pastor yan dahil sa akin eh. Hoy, kaya naging evangelist yan dahil sa akin eh. No, we cannot say that. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Sapagkat ang Panginoon Diyos po ang nagpapalago sa spirituality ng isang mananampalataya. Hindi po tao. Sapagkat may tao po na kahit sakalin mo at sabihin mo sa kanyang, Oy, tumanggap ka na sa Panginoong Jesucristo, hindi po tatanggap yan kung ayaw niya. But then, ito po ang pinakamaganda. Once na ang isang tao, nataniman mo ng buto, tandaan po natin, yung buto na yon ay may gamit po. Yung salita ng Panginoon ay hindi po mawawala yun sa kanya. Wala pa tayong makikitang resulta, hindi pa natin siya makikitang nag-share, but then, yung buto na yon ay mag-germinate sa kanyang buhay. Kasi ang akala po natin pag na-share natin yung isang tao ng salita ng Panginoon, okay na ako, pwede na akong mag-preach. But then, may mga taong ganon, na pag na-share mo ng salita ng Panginoon, nandoon nagiging maalab kaagad sila. Nandoon nagiging mainit kaagad sila. At gusto na nilang mag-share ng Word of God kahit hindi pa nila alam yung salita ng Panginoon. Each time we read or listen to the Word, tandaan po natin, we are planting seeds. Ano yung seeds? We are planting seeds of hope, seeds of health, seeds of protection, and seeds of victory in all areas of our life. Pag nagplant po tayo ng seed. Yan po ang itinatanim po natin. So, don't treat the Word of God like a book. Ang Bible, libro lang yan. Totoo, libro lang yan. But we must not treat the Bible as only a book. Sapagkat it's a spiritual seed that has the supernatural power. Yung pong salita ng Panginoon ay mayroon pong supernatural power within it to produce the harvest of a lifetime. Kaya
Ang salita po ng ating, oy, Bible lang yan, libro lang yan. Oy, ginawa lang yan ng tao, natural. Kung sino ang gagawa niyan, walang iba kundi tao. So, yung ground, the kingdom of God, we mention it, and then the ground, the earth where the seed is sown. Okay. Ang kinakailangan lang, yung buto, mailagay sa ground. Pag ito'y nilagay mo sa semento, anong maaasahan natin? Kung ito'y ilalagay natin sa tubig, anong aasahan natin? Wala po. So, it must be sure that the seed is sown on the ground, especially sa good ground. Good soil, ito po yung kinakailangan. May kwento po, si Evangelist Moody, okay, Dwight Moody. Katatapos lang ng krusada niya, so ang kinakailangan, sumakay siya ng train. Pag sakay siya ng train ng ganon, mayroong isang mama, tinignan siyang ganon, nilapitan siya. Sabi niya, Pastor Moody, ako yung isang convert mo, convert sa Panginoong Hesukristo. Sabi ni Moody, I don't think so. Hindi siguro. Because if you are a convert of the Lord Jesus Christ, you are not like that. Bakit po? Kasi yung nagsasabing convert ni Jesus Christ ay laseng na laseng. Sabi niya, convert ako ni Kristo. I am a convert of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni mo, no, I don't think so. I'm afraid you are not mine. Sabi ni Moody. Because if you are the convert of Christ, you are not like that. Ayun po, nakikita po natin physically na hindi sila convert. Na hindi siya convert because physically nakikita natin yung kanyang itsura. But then, sometimes, may mga tao, especially those professing Christians, they say that they are Christian. Bakit? Pwede naman sabihin natin sapagkat yung kasalanan pwede naman natin itago Yung kasinungalingan pwede namang itago ng tao. Yung kanyang pride, yung kanyang pagiging hypocrite, pwede niyang itago sa loob. At sabihin natin, Brad, Kristiyano ako. So, doon makikita po natin kung anong ground na itanim yung buto. And we must see to it na ang buto ay talagang naitanim perfectly doon sa isang tao so that we may see kung anong klaseng tao siya. Sabi sa 1 Peter 1 verse 23, For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Saan raw po tayo na born again? Sa perishable. Saan? Sa perishable of imperishable? Imperishable seed. Yung incorruptible seed. Sapagkat, mayroon tinatawag na perishable seed. Yung mga turo na galing sa mga false pastors, false teachers, doon sa mga kulto, ang kanilang mga tinuturong buto, those seed are perishable. Walang kwenta po at walang saysay yung buto na kanilang itinuturo. Especially, kung halimbawa nandoon tayo sa lugar na kung saan mayroong abundance of storytelling allies. Alam niyo po kung ano yon? Kung tayo po ay hindi po tayo magiging Kristiyano kung nandoon po tayo sa grupo na walang ginawa kundi mag-chismis. Sino ang lalago bilang isang Kristiyano? Magkasama natin ang mga marites. Palagay ko, wala po
wala pong lalago ang pananampalataya. Kaya nga, sususugan ko lamang to. Sabi sa 119 verse 89, wala po tayo sa slide, Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heaven. Lahat na mawawala. But then your word, O Lord, will stand firm in heaven. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 25, But the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you. Yung salita ng Panginoon that endures forever, ito yung salita na ipinangangaral po sa atin. Kaya nga, start planting the seeds of God's Word. Therein lies the power of changed life. Kailan po tayo magsisimula mag-plant ng seed? Pag tayo ay senior na? Pag tayo ay elder na? Okay. Naaalala ko nung nandoon ako sa Saudi, sa Jeddah. Okay. Ito, madalas kong kinikwento. May isang picture na matapang. Lahat nakaupo. Nagsishare siya ng salvation. Mayroon siyang tinurong mama na gano'n, na matanda. Ikaw, ilang taong ka na? Sabi ng mama, 63 na po ako. Ano? 63 ka na? At ngayon ka lang makakarinig ng salita ng Panginoon? When are we supposed to plant the seeds of God's Word? Tandaan po natin, na yung salita po ng Panginoon ay hindi po natin pwedeng sabihin, hindi natin narinig. Lalong-lalo na doon sa masyadong i-justify na, sorry, hindi ako pwede sa mga ganyan klase ng pag-aaral. They justify na hindi sila pwede. At pwedeng magkaroon ng maraming justification. But brethren, it is high time for us to plant the seeds of God's Word. Pero sinasabi ko nga po, kung walang nagturo sa atin kung papaano magtanim, hindi tayo matututong magtanim. Do it for yourself. Do it for every brethren. Even so far, yung ating mga kaibigan. Tingnan natin to. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi dito, And the thing that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Alam niyo po yung sports na marathon. Ano ba ang tinatawag doon sa marathon na kung saan mayroong baton na ipinapasa doon sa susunod na tatakbo? Okay, pabilisan yan. So, magsisimula lahat sila, may hawak silang lahat na baton o kaya kahoy. Ngayon, pagtakbo niyang ganon, yung susunod na pagpapasahan niya ng baton, kinakailangan tumatakbo na rin siya. Kasi hindi pwedeng naka-steady siya at hihintayin niya na ibibigay lang sa kanya yung baton. Kinakailangan kahit papaano, medyo tumatakbo na siya para pagbigay sa kanya ng baton, ay dire-diretso na ang kanyang takbo. Brethren, tayo po, mga nakarinig ng salita ng Panginoon, tayo po ang magiging kagamit-gamit upang tayo po ay makabahagi, marunong po tayong mag-share ng salita ng Panginoon doon sa mga taong talagang gusto at gustong matuto ng salita ng Panginoon. Okay. How much more kung halimbawa yung tao, sharean natin, ay ayaw naman makinig. Wala po tayong magagawa doon. So, sinasabi natin,
verse 27, sabi doon sa verse 27, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. So, ang isang tagapagtanim, pag inihasik niya na yung buto, ang gagawin niya na lang ay maghihintay ng gabi, araw, at sa kanyang pagtulog, and then he will surely know na yung kanyang butong tinanim ay tutubo. It will grow. So, sown seed, mysteriously grown, is not of man, but is of God. So, tingnan po natin dito yung believer's growth. Believer's growth is not of man. Okay. Bakit po? Sapagkat ang buto po, pag atin pong tinanim, okay, ito po ay kahit na anong gawin po natin, ito po ay mag-germinate. It will sprout, it will spring up, and it will grow. Ito po yung buto. Ang salita po ng ating Panginoon Diyos will grow in our hearts. Mayroon po yan silbi, may value po yung salita ng Panginoon sa ating puso, sa ating internal man. The point is this, the seed grows by its own virtue. Yung nga po sinasabi natin na even if the seed ay kinakailangan maarawan, ito ay maulanan, ito ay makalanghap ng hangin, ang buto ay tutubo po. But the power to germinate, to break forth and grow, is of the seed itself. It is by its own virtue. Ibig sabihin, ang tao, itatapon niya lang ang buto. At ang buto na yon, tutubo. Hindi lamang doon sa mga support na nanggagaling sa ulan at sa mga cultivation o sa mga fertilizer. No, it is not only that, but it is God who makes the seed grow. It is God who makes the Word of God grow in our heart. Tayo po, yung spirituality po natin, ang nagpapalago po nito, walang iba po, kundi ang ating Panginoon Diyos. It is not man who makes the seeds grow. But man does not even know how the mysterious growth takes place. Di po ba? Yung sinasabi ko kanina, na ang buto, supposed to be, it will die. Dapat ito, mamamatay ito. Dapat ito magiging walang silbi. Ngunit, bakit nagkaganon? Pag ang buto inilagay mo sa lupa, ito ay tumutubo. It is a mysterious thing. May paliwanag doon na pwedeng maipaliwanag. Tulad halimbawa ng mga babae. Yung mga babae, bakit ang mga babae nagkakaroon ng tao sa tiyan? Bakit? Hindi ba kayo nagtataka doon? Tao. Nagkakaroon ng tao sa loob ng tiyan. Medical science, medical things mapapaliwanag po nila ito. But then, yung pinaka-mysterious things na dapat po natin tignan dito, bakit? Minsan hindi lang isang tao, 2 tao pa. Minsan 3 tao pa. Kaya nga, it is really a mysterious things. Mysterious things. Growth is not of man, growth is of God. The seed must be planted and the seed must be left in the ground. Tingnan po natin itong susunod.
Sabi dito, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Okay. The seed must be allowed to die as part of the process of germination. Tandaan po natin, kinakailangan mayroong mamatay. The Lord Jesus Christ in the cross of Calvary died. Namatay siya. Nung namatay siya, 3 days, ang kanyang katawan ay nilagay sa tomb. Supposed to be, it should decay. Tama ba tayo? Dapat mag-decay yun. But then, no, hindi po yun ang nangyari. Instead, the body of Christ decay, ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay. And this is the work of the Trinity. Nagtulong-tulong dito, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yung Espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo ay yung Espiritu na nasa inyo at nasa atin. Alam nyo ba yon? Yung Espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, it is the Spirit that is within us. So, what is the thought? The ground or seed can hinder and slow the process of growth. Depende yan kung saan mo inilagay ang seed at kung ano ang klase ng seed na itinanim. Okay. Kung titingnan po natin yung Mark chapter 4 verse 20, wala po sa ano natin. Sabi dito, others like seed sown on good soil. Hear the word, accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. Ibig sabihin, depende yan doon sa ground kung saan inihasik yung buto. Sapagkat sometimes, mayroon kang makikitang 30% fruit. Yung iba, walang fruit. 30%, mayroon 60% fruit, mayroon 100% fruit, but there are few. Bihira lang po yun. Sabi sa verse 28, sown seed develop, growth is sure and constant, but gradual. Okay. Doon sa verse 28, ang sabi doon, all by itself the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. At sinasabi that growth is sure and constant but gradual. So makikita po natin na ang buto na itinanim sa mananampalataya, it develops. Nagkakaroon tayo ng spirituality, spiritual development, spiritual transformation. Growth is sure and constant, but gradual. Kahit na ito ay constant and gradual, it is consistent. Consistent po ito. Okay. Some Christians are not consistent in the faith. Okay. Kung halimbawa ang members ay 1 taon pa lamang na nakarinig ng salita ng Panginoon, we can tolerate kung halimbawa hindi siya consistent. Kung makikita natin na minsan nandoon siya sa gawain ng Panginoon at kung minsan wala. Doon sa mga mananampalataya na bago pa lamang. So, sinasabi nga natin, gradual, but it is consistent. But for those who are workers, leaders, deacons, elders, and pastors, it is not tolerable. Tandaan po natin, mayroon po tayong title. Mayroon po tayong pinanghahawakan na posisyon sa ating Panginoon. Kung halimbawa, ang ating member ay nasa isang ministry, okay po yun. They are in the ministry. Masipag sila, natuturuan sila, pero may kulang. Ano ang kulang? Hindi natuturuan magtanim ng buto. Hindi humahayo, hindi marunong, they are ashamed
to share the Word of God. Ito po, napakalungkot kung ganito po ang makikita natin sa isang church. No two facts. Growth is sure and inevitable. Tapos, the ground must be good ground. Seed must be sown in the ground. What is the thought? Genuine believers are good ground. Can rest assured, he is truly God's child and God will complete the work of grace in his life. The believer's confidence is in God, not in his own flesh and weak efforts. Tandaan niyo po, tayo po, kahit na mananampalataya po tayo, sometimes nakakikitaan din po tayo ng panghihina. Hindi sa lahat ng oras ay malakas ako. Hindi sa lahat ng oras ay masipag ako. Sometimes, makikita natin, sometimes in a week, ang isang believer ay weak. 2 Timothy 1:12. For this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, for this reason I also suffer these things. Saan siya nagsuffer? Nagsuffer siya sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Nagsuffer siya sa pagwi-witness sa ating Panginoong Jesucristo. Nagsuffer siya sa paghahayag ng good news, ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. But he is not ashamed. Sapagkat alam niya na kung ano ang kanyang tinanim, mayroon po siyang aanihin in the future. Growth is constant, but it is gradual, ever so gradual. So, makikita po natin, ang growth is constant, but it is gradual. Ibig sabihin, dahan-dahan lamang. Pero may mga mananampalataya nga tulad ng sabi ko, nasa umpisa pa lang, pag nasharean mo ng Word of God, nagiging mainit kaagad sa ating Panginoon. Gusto na kaagad humayo, kahit hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi, totoo po yun, may mga ganon. So, there is a great abuse of the glorious truth, sapagkat minsan confident na ang isang tao basta siya alam niya, nasa kanya yung assurance ng salvation Okay. Sinasabi niya, okay, I am secure no matter what I do, so I can go ahead and live as I wish. Pwede ako mabuhay ng kahit na papaanong kapamaraanan. To say God assure His kingdom and its growth, so there is no need for me to sacrifice. Hindi ko na kailangan mag-sacrifice. Dahil ang Panginoon Diyos nag-sacrifice na. So ako, ligtas na ako, I should not sacrifice. Ito po yung abuse doon sa mga taong nakareceive na ng kaligtasan. To say believers in the church will grow without me, therefore I do not have to go or serve. Hindi ko na kinakailangan maglingkod sa ating Panginoon. Ito po yung mga abuse na sinasabi. Growth requires much patience and trust. Kinakailangan po, nandoon po yung ating sigasig, nandoon po yung ating patient, at nandoon po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sabi sa verse 29, as soon as the grain is ripe, He puts the sickle to it because the harvest has come. So sa verse 29, fruit ripen, growth is consummated, and harvested. Huwag po tayong mag-alala mga kapatid, sapagkat kung nakikita ng Panginoon ang puso po natin, we will harvest. Kasama po tayong maha-harvest. Hindi lamang po yung naturuan natin mag-share ng salita ng Panginoon. By the way, paalala ko lamang po sa inyo, doon po sa 52 series, malaking bagay po yun. So, nandoon po sa 52 series, yung biblical pattern of soul winning. Number 1. Nandoon po yung helps in soul winning. Pangatlo, nandoon po yung wisdom in soul winning.
Kung atin pong natutunghayan yon, yung ating pag-aaral na yon, isang magandang bagay po para matuto po tayo mag-soul win. So, sabi sa Isaiah 55 verse 10 to 11, I'm sorry dahil medyo na ako sa time. So, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent. Salita po ng ating Panginoon, hindi po babalik sa atin ng walang value. It is word. Tulad halimbawa ng snow, ng rain na pumapatak sa lupa, at pagkatapos yung lupa, makikita natin mayroon doon, tumutubo, it buds and flourish, magkakaroon ito ng fruit, pwedeng kainin ng fruit, at ang fruit na yun may seed, may panibagong seed na naman na maitatanim. So, hindi po mababaliwala ang salita ng Panginoon Diyos sa atin. Lalong-lalo na ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na tunay nga po, ever since nung siya ay tumawag ng kanyang mananampalataya, ang kanyang ginawa, minentoran niya po ang kanyang mga unang tinawag. Minentoran niya, tinuruan niya, pagkatapos pinahayo niya. Is it successful? Naging successful ba ito? Yes, it is successful. Bakit? Because they are full of the Spirit of God. Anointed sila by the power of the Holy Spirit. So, the believer himself is harvested. Tayo po mismo, pwede po tayong ma-harvest. And not like, hindi lamang po tayo, yung mga ating shineran, yung ating tinaniman ng buto, they will also be harvested. As we sow the seed will grow. So, keeping planting. This is my suggestion. Wherever you go, whatever you do. When you are in the office, plant a seed. If you are eating in the canteen, plant a seed. When you are talking with your neighbor, plant a seed. As you do, God will begin to cause the seeds to germinate, and in His own way and time, there will be a harvest. Remember, if we did not plant any seed, we cannot expect a harvest. Conclusion. Kingdom of God grows by the power of God, unseen and unknown by man, but we have to plant the seeds. Sow His word, start planting. Brethren, start planting. Even though sabihin natin, late na, ilang taon na, tandaan natin, mayroon pang panahon para tayo ay mag-plant ng seed. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, na gisingin mo po, Panginoon, ang aming inner man o Father God sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Thank you, O Lord God, for every one of us, O Father God, receive your words, O Father God. And your word has a supernatural power that is within us, O Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, na kami ay magkaroon ng tatag. Although we are the salt and the light of this world, it doesn't mean, O Lord God, na kung nasa amin na yung righteousness, kung nasa amin na, Panginoon, ang tinatawag na good moral character, Lord, it is not enough. Lord, help us, O Father God, that we may be bold to share your words and to go forth, O Father God. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano, na kami po, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa inyong ubasan. Lord, we thank you, O Father God, for giving us the strength, O Father God. We thank you, O Father God, for giving us a good mind, O Father God. Healthy body, O Lord God. We can speak, O Father God, and we can explain, O Lord God. Marami pong salamat. Patuloy po, Panginoon,
na ang inyong pag-ibig ay manatili sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at ang bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.